A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Ang akin pong isi-share ngayong umagang ito is about walking towards a life of holiness. Tignan po natin ang sinasabi ng Leviticus chapter 20 verse 26. I have separated you from other nations to be my own special people. So you must be holy because I am the Lord and I am holy. From the very beginning, ang calling ng Panginoon sa kanyang bayan, sa Israel, His chosen people, is to be holy. Why? Because God is holy. 1 Peter chapter 1, sa New Testament naman po tayo, ito po ang binabanggit. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Verse 16, for it is written, be holy because I am holy. Palakpakan nga po natin ang salita ng ating Panginoon. Mayroong tinatawag na the law of many mentions. Yung paulit-ulit na binabanggit, the law of repetition. Kapag kang isang bagay ay paulit-ulit nating nakikita sa Bible, ang ibig sabihin nun, mahalaga yon. The Bible mentions God's holiness far more often than any other characteristics of God, including love. Ito po yung crowning attribute of Christ. Mas madalas daw pong binabanggit sa Bible. Actually, 900 times na binanggit sa Scripture ang salitang holy at holiness. Kapag ang isang bagay ay sobrang napakahalaga, makikita natin na paulit-ulit na binabanggit ito sa salita ng Panginoon. Holiness is sanctification. To live a holy life is to live a sanctified life. To be sanctified, to be consecrated, tayo po ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. It is being separated para sa Diyos and separated from evil things and ways. So ibig sabihin, kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, hindi tayo nabubuhay sa kabanalan. Kapag nabubuhay ka sa kabanalan, kamumuhian mo ang kasalanan. You are going to hate sin if you desire to live a life of holiness. Hindi popular subject ito kasi madalang pag-usapan. Yung iba nga, parang pag pinag-uusapan ang kabanalan, parang allergic, di ho ba? Parang ang KJ mo naman kapag ang pinag-uusapan ay holiness. Pero tandaan natin, ang Diyos mismo ang nag-command na ang Diyos gusto niya na tayo ay mabuhay sa katuwiran at sa kabanalan. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos natin ay banal. Without holiness, no one will see the Lord. Hebrews chapter 12:14. Ano pong sabi ng Matthew 5:8? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ito po ang susi para makita mo ang Panginoon. Hindi lang face-to-face pagdating ng rapture of the church, kundi to see God is to see the glory of God, to see the power of God, to experience God, and to experience every good and perfect gift that comes from above. Hallelujah! Yan ang ibig sabihin po ng makikita mo ang Diyos, mararanasan mo ang Diyos, mararanasan mo ang lahat ng mabubuting bagay na galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya kapag tayo ay kumilala sa Panginoon, ay tunay nga po na tayo ay magkakaroon ng desire to live according to the ways of God. And God will empower us. Sabi po dito, remember, His death provides the motivation
Ang Diyos ay binigyan niya tayo ng motibasyon at kapangyarihan dahil sa kamatayan ng ating Panginoon na sabihing no sa kasalanan and yes sa kabanalan. Hallelujah! Are you there? Our God is a good, good God. Patatawarin tayo ng Diyos. At ang Diyos na ito na nagsakripisyo, ang ating Panginoong Hesukristo, ay binibigyan niya tayo ng kapangyarihan para labanan ang kasalanan. Kaya posible, ang isang argumento, imposible na maging banal. Posible. Why? Because God has committed Himself to our holiness by the sacrifice of Jesus. He is the standard and the source of our holiness. Hallelujah! Come on! So, tignan po natin ang ilang mga katotohanan patungkol sa holiness. Una, the pursuit of holiness. Pakibasa po natin ang 2 Corinthians 7:1. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Pakalinisin natin ang ating mga buhay. Layuan natin ang mga bagay na nakapagpapadumi sa ating katawan, sa ating spirito. And let us work toward, ibig sabihin pagsikapan, pagsumikapan, walking towards a life of holiness. Complete holiness. Why? Because we fear God. Dahil ang banal na takot ay inilagay ng Panginoon sa ating puso. Therefore, you can desire to be holy. The pursuit of holiness. Pakanasain natin ang mabuhay sa kabanalan ng Panginoon. Tama po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, ibig sabihin, pag nabubuhay po pala tayo sa kabanalan ng Panginoon, yan ay respeto. Iyan po ay paggalang sa Diyos na sinasabi nating siya ang lumikha ng ating buhay. Ang ibig sabihin po, pag nabubuhay po tayo sa kabanalan ng Panginoon, ay parang sinasabi nating, Panginoon, mahal na mahal kita, kaya ito'y ginagawa ko. At sa tulong ng banal na Espiritu, makakapamuhay tayo ng ayon sa kanyang nais. Kasi talagang di naman overnight yan. Banal ka na agad, okay na hindi, araw-araw. We are a work in progress. Work in progress. Kino-construct tayo ng Diyos. Parang building. San ang pangit pag hindi pa tapos yan. Puro rubbles, mess. Pero kapag natapos na yan, napakagandang edifice. Amen po ba? So ang Diyos, hindi siya tumitigil para tayo ay baguhin. Kaya lang, you need to be willing. You need to cooperate with what God is doing in your life. Ano bang nasa puso't isip ng Panginoon nung nilikha niya ang tao? Na ang tao ay magiging matagumpay, magiging banal, ang tao'y hindi makakaranas ng kahirapan. Yan naman ang original plan ng Lord Kaya ang tao inilagay sa Garden of Eden. But alam natin that sin marred that image. Ang kasalanan ang sumira ng ganong imahe. We were created in the image of God. Pero alam natin, ang kasalanan ang naging sanhi mitya ng buhay ng tao. Kaya yung kahirapan na yan, yung mga sakit, karamdaman na yan, lahat ng mga pangit na bagay, ay minsan nararanasan natin because of sin. Sabi ng Romans 5:12, dahil sa kasalanan nakapasok na ang kamatayan. Lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa kasalanan. Kaya ganun po kabigat ang kasalanan. Naalala ko si Ate Dory noon, sabi niya, kapag alam mong kasalanan yan, umalis ka dyan. Yan, ganyan magsalita si Ate Dory. Umalis ka dyan, hindi alam mong matutokso ka, pumupunta ka pa doon. Naalala niyo si Ate Dory, pumupunta ka pa doon, umalis ka dyan. Layuan mo. Yan ang sinasabi ni Ate Dory.
Ang daming paalala ng ating mahal na Ate Dory sa atin at yan ay hindi natin makakalimutan sa lahat ng bagay, paglilingkod, pagmamahal sa Diyos, I care, pagmamahal sa kapwa. Yan ang mga legasiya na ipagpapatuloy ng JIL people worldwide. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. At isa po dyan ay ang pamumuhay ng may kabanalan. Hindi po nagbabago ang mga paalala ni Ate Dory sa ating lahat. Sa pamagitan ng habag ng Panginoon, pwede ho tayong magsumikap para mabuhay ng may kabanalan. The pursuit of holiness, and the second is the pathway to holiness. Pakibasa po natin, Colossians 1:22, "But Christ has brought you back to God by His death on the cross. And in this way, Christ can bring you to God, holy and pure, without blame." Wow! So ang pathway to holiness ay yung pagsampalataya natin sa ating Panginoon. Pagsampalataya natin sa Kanyang salita. Pagsampalataya natin sa cross ng Panginoon. Pagsampalataya natin sa kamatayan ng Panginoon at sa Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, we were brought back to God by the death of Jesus. Nung tayo ay nanalig. Dati kahit alam naman natin sa isip natin na may Diyos, hindi natin alam ang tunay na faith. Akala natin kapag kasapi ka sa isang relihiyon, enough na yon. That is faith already. Akala natin kapag tayo ay kasapi, nagsisimba naman linggo-linggo, yun na, hindi po. Kaya mapalad po kayo kapag kayo hindi nyo pinapalagpas ang linggo para makapakinig ng salita ng Panginoon. Kapag may gawain, nandyan kayo. Binabasa, binubulay ang salita ng Panginoon. For faith comes by hearing, by meditating on the Word of God. Magkakaroon ng tunay na pananampalatayang isang tao. And that is the pathway to holiness. The pathway to holiness is a life of faith. Faith in the person, the work, and the gospel of Christ. And true holiness is cultivated in the context of relationship to God. Kaya yung relasyon natin sa Panginoon, napakahalaga niyan. Minsan yung iba ang kinukultivate lang yung relasyon sa kapwa. No? Kaya minsan ang piniplease yung kapwa. Kung mayroon tayong unang-unang pinapahalagan, kinukultivate, ay walang iba kundi ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tama po ba? This is not new to us. Tinuturo ito, halos lahat ng pastor na tumatayo dito. Mawala ng ibang bagay, wag lang ang ating relasyon sa Panginoon. Wag lang yung pananampalataya sa Diyos. Without faith, it's impossible to please God. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. Kung walang pananampalataya, do not ever think that you can receive anything from God if you do not believe in God. Kaya napakahalaga ng faith. At ito din po ang pathway para patuloy tayong makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. If we have faith in God, we can walk in the truth. If we have faith in God, we can be loving. Pwede nating mahalin kahit yung mga hindi kaibig-ibig. Pwedeng mahalin kahit ang kaaway. Because of the love of Jesus na Kanyang ibinuhos sa ating mga puso. Because we believe in God. It is impossible to be holy without faith. It is impossible to receive good things from God kung wala tayong faith, pananampalataya. Sabi po ni John MacArthur, pakibasa po natin, the Lord Jesus received His holiness began. Ganda. The Lord Jesus cherished His holiness advancing. Lumalago, lumalawak yung kabanalan natin. And the Lord Jesus counted upon as never absent would be holiness complete. Process. Kaya dapat laging andon, may kasama yung pagtanggap, kasama yung pagpapanatili, abiding in God,
abiding in His love, abiding in His word. And eventually, yung holiness na nais ng Panginoon na maranasan natin, ay mararanasan natin. Of course, hindi po ibig sabihin sinless perfection. Ano po? Makinig po kayo. Hindi po sinless perfection, yung di ka na nagkakasala. Nagkakasala ka pa rin minsan. Eh, andito tayo sa magulong mundong ito eh. Nandito po tayo sa fallen world. At ang world na ito, ang nakikita natin dito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sabi ng 1 John 2:15 and 16. Yan ang mga bagay na makikita mo sa mundo. So minsan makakaisip ka ng hindi maganda, pero ang maganda po doon, hindi ka nabubuhay sa kasalanan. Ang mainam po doon, minsan di ka makakapag-isip ng maayos, di ka makapag-isip ng tama. Kasi may mga limitation din tayo, pero ang maganda po doon, sa biyaya ng Panginoon, tinutulungan tayo na pag tayo ay nagkasala, lumuhod tayo at magsisi, magpakumbaba at talikuran ang kasalanan. Amen? At bumalik sa Panginoon. It's not perfection, but it is spiritual growth. God's character is being developed in us. Yung katangian ng ating Panginoon. We are being transformed from glory to glory for the glory of our living God. The third is the priority of holiness. Sabi ng Psalm 24, 3-4. Basahin po natin. Who may go up the mountain of the Lord, and who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, he who has not lifted up his soul to what is not true, and has not made false promises. Ano po? Sino daw ang makakalapit sa presensya ng Panginoon? Sino daw ang makakaahon doon sa burol, bundok ng Panginoon? Sila na mayroong malinis na mga kamay at busilak na mga puso. Our intimacy with God depends on our holiness. Sa uri ng pamumuhay na mayroon tayo. We can never become intimate with God. We can never approach God kapag andun, we harbor sins sa ating mga buhay. Intimacy with God is reserved for those who are holy. That is our earnest desire to get close to God. To always draw nearer to God. And holy people cannot fellowship with a holy God. Hindi tayo pwedeng makipag-fellowship sa isang Diyos na napakabanal, samantalang nandyan ang ating mga bagay na ginagawa, nandyan ang pride natin, nandyan ang hatred, nandyan ang lahat ng uri, ng maling pag-uugali, nandyan ang arrogance. Alam niyo po, hindi pwede na at the same time, sinasabi natin gusto nating lumapit sa ating Panginoon, but we harbor many sins in our lives. Nag-a-accuse ka, accuser. Nagsasabi ka ng mga kasinungalingan, lies. Very deceiving. Sabi nga, marites, yung minamarites natin ay hindi totoo. Pati po sa pagpo-post nyo sa Facebook, yung mga pinopost nyo sa Facebook, yung mga na-encourage ang iba, yung ang makakabasa ay mai-inspire. Hindi yung kapag ka nabasa, depressed ka na nga, lalo kang nalugmok. Ako nga lagi kong sinasabi, tayo mga Kristiyano tayo, ingat tayo sa mga pinopost natin. Kung may sama ka ng loob, sabihin mo na lang ng diretso. Ba't mo pa idadaan sa Facebook, sa social media? Kasi kung ano yung sinasabi natin, reflection natin yun. Sasabihin ng tao, hindi sana alam na may problema kang ganun Ngayon, nung pinost mo sa Facebook, sasabihin na, yan siya. May problema siya. Huli siya. May hugot. Purihin ng Diyos, pinalaya na tayo ng ating Panginoon. Kung nasasaktan ka, bigay mo sa Lord. Lumapit ka sa Panginoon, mag-pray ka, mag-bow down ka. Kaya nga ang sarap yung intimacy sa Lord
Pwede mong isumbong lahat sa Lord eh. Pwede kang umiyak sa presensya ng Panginoon and tell God everything about how you feel. Sabihin mo sa Diyos lahat ng nararamdaman mo. Tandaan natin, ang Diyos ang nakakakita ng ating puso. Palakpakan natin ang Panginoon. At tandaan din po natin na yung ating intimacy sa ating Panginoon, hindi po yan nakukuha lang sa umaawit, talagang tumatalon tayo, pumapalakpak, hindi po masama yun. Huwag niyo po akong ma-misinterpret. We sing praise choruses loudly, enough to be heard in the next door. Pero ang sabi dito, we can have mystical spiritual experiences, but none of that will get us one iota closer to God if we are ignoring or cherishing sin in our hearts. Kung mayroong sin sa puso natin. Psalm 66:18. Anong sabi ng Psalm 66:18? If I regard iniquity, if I harbor, in other translation, if I harbor sin in my heart, the Lord will not listen to my prayers. The Lord cannot hear me if I regard iniquity in my heart. Praise God. Ito yung mga paalala sa atin ng ating Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. Huwag natin itong titignan parang tayo ay pinapatamaan ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Pakisabi sa katabi nyo, mahal ka ni Lord. Kaya niya itinuturo sa atin ito. Tayong lahat sa atin. Sa ating lahat, hindi exempted ang pastor, hindi exempted ang nagtuturo. Tandaan natin, no amount of activity being done to God can ever replace a heart that is right before God. Lagi nating pagsumikapan, maging tama ang ating puso. Nakadepende po dyan ang ating intimacy sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. The fourth, the pleasure in holiness. Ha, Pastora? Is that real? Di ba ang holiness parang boring? But may pleasure. Ano po? So, basahin natin ang Psalm 45. You have loved what is right and good. You have hated what is wrong. That is why your God has chosen you. He has poured over you the oil of joy more than over anyone else. Sa ibang translation, the very fragrance of heaven's gladness. The very fragrance of heaven's gladness will be poured out to you. Ibig sabihin po pala, there is pleasure, there is beauty in holiness. Mayroong kagalakan na naidudulot ang pamumuhay ng may kabanalan. Bakit po? Kasi kapag nabubuhay tayo ng tama, kahit anong pananakot, kahit anong mga pagtitreten ang ginagawa ng kaaway sa atin, basta ikaw ay nakatindig sa truth, sa justice, sa righteousness, you can never be shaken because God is with you. Hallelujah! Ang kaaway, bubulungan ka ng kung ano-ano. Ang kaaway, titreten ka niya, ang kaaway kung ano-anong sasabihin para ikaw ay masira, para ikaw ay bumagsak. Just remain in the presence of God. Keep on doing what is right before the Lord. And the rest, bahala ang Panginoon. There is beauty. Mayroong kagandahan sa kabanalan. Sinasabi ng iba, boring and holiness. Pero bakit dito? Kapag ikaw ay nabubuhay sa kabanalan, you love what is right, you love what is good, you hated what is wrong. Ang sabi dyan, your God has chosen you. And He will pour out the oil of joy in you. Sa ibang translation, the anointing, will be poured out to you. Heaven's gladness will be poured out to you. Ibig sabihin, magagalak ka. Kasi alam niyo po, kapag nabubuhay po tayo sa tama, sa kabanalan, hindi ka pwedeng sindakin ng kaaway. Holiness is the only path to happiness. Ang alam ko, ang isang tao na nabuhay sa katuwiran at naaayon sa kalooban ng Panginoon, mahimbing ang tulog, walang takot. Ang kanyang takot ay sa Panginoon because the fear of the Lord
that is holiness. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Next slide, holiness and joy are inseparable companions. Magkasama po pala yan. It's actually the highest form of life and pleasure. To be holy is to be wholly satisfied with Christ. Wow! Highest form of life and pleasure. There is freedom. There is life. There is great joy in holiness. There is beauty in holiness. Sabi ng Matthew 5:8, happy, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Makikita natin ang Panginoon. Sabi ni C.S. Lewis, lakasan po natin, church, sabihin natin, how little people know who think that holiness is dull. When one meets the real thing, it is irresistible. Ano po? Alam niyo po, pag na-meet natin ang real thing and that is the beauty of holiness, irresistible yan, ma-attract ka. Kaya ang sarap palang pag-aralan. Nakaka-attract pala ang holiness. Masarap palang mabuhay sa kabanalan ng Panginoon. Amen. Shall we give the Lord our best clap of praise? Hallelujah. The last. Tatapos na po ako, the power of holiness. May power po pala ito. May impact. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa ibang tao na nasa paligid natin. Tignan natin ang Matthew 5:16. Let your light shine in front of men. Then they will see the good things you do and will honor your Father who is in heaven. Hayaan daw natin na makita ang liwanag ng Panginoon sa buhay natin. Kapag nabubuhay po tayo sa kabanalan ng Panginoon, nagkakaroon, nagniningning ang liwanag ng Panginoon sa buhay natin. Pagliwanagin niyo ang inyong ilaw sa harapan ng tao, mabuhay kayo ng may kabanalan. Then they will see the good things you do. Makikita nila yung mga gawa ninyo. And will honor your Father. The impact, the influence, the inspiration, ano po? These people will be inspired and they will begin to honor and praise your Father who is in heaven. Hallelujah! The people around us will be blessed. Tingnan po ninyo ito. What others most need is to see in you a reflection of what God is like and of the transforming power of the gospel. Yung kailangan daw po ng ating asawa, ng mahal sa buhay, ano po, kailangan po ng ating mga anak, yung ating mga kaibigan, fellow workers, is not just your friendship, not just your acts of service, or your abilities or financial provision, not even your verbal witness of your faith. Ang isa daw po na gusto nilang makita ay yung ating pamumuhay ng may katapatan at kabanalan. Yung buhay natin na nagliliwanag. We are the walking Bible. People are reading us. May iniiwan tayong mensahe. Parang sabi dyan, your life of holiness can create hunger and thirst for God in others' lives and can be a powerful instrument in the hand of the Holy Spirit to draw their hearts to Christ. On the other hand, your life can cause irreparable damage to others. Pwede pa lang yung buhay natin ma-damage yung iba o ma-enlighten yung iba, ma-bless yung iba. Is it damaging or is it inspiring? We should walk in the light. Dinala na tayo ng ating Panginoon mula sa kaharian ng kadiliman. Inalis ka ng Diyos doon. At ngayon inilipat ka sa kaharian ng kanyang liwanag. Amen. Kaharian ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. We are Christ followers and God wants us to imitate Christ. That is our calling. Hallelujah! Ayos ng Panginoon na mabuhay po tayo sa katuwiran ng Diyos. Anong uri ng buhay ang nakikita nila sa atin? Next. Why care about being holy? Because it is your created purpose and your ultimate destiny to be holy. Bakit tayo mabubuhay ng may kabanalan? Why care about being holy? Walking towards a life of holiness. Yan po ang purpose ng Lord. Ang buhay mo para sa Diyos yan.
paggamit mo. Ang paglilingkod mo para sa Diyos yan. Ang pagsamba mo para sa Diyos yan. Ang papuri mo para sa Diyos yan. Hindi para sa kaaway. Hallelujah! Glorify God in all you do. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Revelation chapter 21, 27, and I close. Sabi po dyan, nothing sinful will go into the city. No one who is sinful-minded or tells lies can go in. Only those whose names are written in the Lamb's book of life can go in. Walang sino man po makasalanan o sinungaling o nabubuhay sa tinatawag na kasamaan, nabubuhay sa imoralidad, nabubuhay sa tinatawag na wickedness ang makakapasok doon sa langit. Lahat lang ng ang mga pangalan ay nakalista at nakatala sa aklat ng buhay ang makakapasok doon. Let us prepare for eternity. God wants us to be so devoted in pursuing holiness. How devoted are you in pursuing holiness? Yan po ang tanong ngayong umaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Taas natin ang ating dalawang kamay at sabihin natin, Ama naming Diyos na banal, Ama naming Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na dakila, narito po ako, narito po naghahandog ng aking buhay. naghahandog ng aking Patawarin niyo po ako, patawarin mo pakalinisin, po, pakalinis, pakabanalin pakabanalin ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Gawin niyong karapat-dapat Gawin mong karapat sa iyong harapan. sa iyong harapan. Tulungan niyo po ako, Tulungan niyo po banal ako, na espiritu, banal na spirito, para talikuran upang talikuran ang lahat ng mali, lahat ng mali, lahat ng kasalanan, lahat ng kasalanan, lahat ng mga bagay lahat ng mga na bagay hindi naaayon na hindi na sa iyong kalooban. sa iyong kalooban. At sa pagharap ko po sa iyo, At sa pagharap ngayong ko po sa iyo, umaga, ngayong umaga, marapatin niyo marapat ang aking puso. ang aking puso. I want to love you, Lord. I want to love you, I Lord. want to honor you. I want to honor I you. want to live a life I want to live that a is life pleasing that is pleasing before you. before you. Salamat, O Diyos, Salamat, sa O pagkakataon. Diyos, sa pagkakataon. Ihanda niyo po ako lagi. Ihanda niyo po ako lagi. Bantayan niyo ako lagi. Bantayan niyo po lagi. Palakasin Palakasin upang makapaglingkod. upang makapaglingkod. Upang patuloy Upang patuloy na maipahayag ko na maipahayag sa ko pamagitan ng aking pagsasalita, sa pamagitan, sa pamagitan ng aking aking gawa, pagsasalita, sa pamagitan ang ng aking iyong gawa, kabutihan, ang iyong ang kabutihan, iyong pagliligtas, ang iyong pagliligtas, ang iyong kaningningan, ang iyong kaningningan, at ang iyong kagandahan. at ang iyong kagandahan. Salamat po ng marami Salamat po ng sa marami katagumpayan sa katagumpayan at sa buhay na walang hanggan. at sa buhay na walang hanggan. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Come on, hallelujah. Just lift up your hands before the Lord. Iwagayway lang natin ang ating kamay habang tinatanggap natin ang lahat ng pagpapala, lahat ng himala, kagalingan, katagumpayan, kasaganaan, kapayapaan, kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Sapagkat mapalad ang mga taong nabubuhay sa kanyang kabanalan. Blessings will overtake them. Miracles will come upon them. The anointing will be poured out to them. And every good and perfect gift will be received by them. This is what God has covenanted to His holy people. Salamat, Lord, to you alone. We give the praise and the glory in Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. God bless everyone, and to God be the glory. Hallelujah. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.